Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ng Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinatibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang mag-atubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Napakahahangal ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakikilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking karektan, dapat ay nalaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito, ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sangsinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.
Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan. Sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Para naman pong nakakatakot mapakinggan ang ebanghelyong ito. Parang habang ito pinabasa ko, ako'y bumibilis ang tibok ng aking puso eh. Ako'y ninenervyos. Parang ako'y kinakabahan. Ano gito? May kasamang pananakot? Hindi naman. Babala. Kung ikaw ay matatakot, nasa sayo na yon. Siguro may ginagawa kang kabulastugan. Dahil nang, yun ang pinapaalalahanan ni Jesus. At po mapapasin na ang ginamit ditong salita, doon sa pasimula, anak ng tao. Ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat si Jesus ay bagamat siya ang Mesiyas at anak ng Diyos, ay kinikilala siya na anak ni Maria at ni Jose na karpintero na taga Nazaret. At yun ang pinagkakakilanlan sa kanya. Kaya, sa pagbibigay niya ng pansin sa kanyang pagiging tao, huwag nating kaliligtaan, kadikit noon, kaakibat noon, na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya't kapag binanggit ang kanyang pagiging anak ng tao, hindi nangangahulugan na isinasa isang tabi ang kanyang pagiging anak ng Diyos. Ito'y upang bigyang diin na siya ay tao din katulad natin. Anak siya ni Maria at ni Jose. At siya'y taga doon sa Nazaret.
at siya'y kilalang karpintero upang ipadama na ang Diyos na nagkatawang tao ay kaisa natin, kadamay natin, isa sa atin. Ang ating karanasan ay karanasan din niya. Ang buhay natin ay buhay din niya. Hindi upang ilayo ang tao sa Diyos, kundi upang ilapit ang tao sa Diyos. Kaya't binibigyan din ni Jesus ang kanyang pagiging anak ng tao. At binanggit niya ang kasaysayan kay Noe, na kung saan nakaranas ang mga tao ng pag-ulan at pagbaha. Ganyan din kay Lot, na kung saan ang mula naman ng apoy at ng asupre o ng asin. Ito hindi pagpaparusa, kundi ito'y babala ang sinasabi ni Jesus. Na tayong tao, kung hindi natin bibigyang pansin ang pagiging tapat sa Diyos, abay, ano ibig sabihin? Maaaring ikay sobrang busy mo sa iyong ginagawa kaya nga't inisa-isa niya yung mga halimbawa. Ay yung kung meron daw gumagawa sa bubong, ay siguro ito yung mga karpintero, ano? Abay, wag na raw kayong bumaba. Kasi kung doon ka ang magiging tapat sa oras na yun, wag na, huli na ang lahat. Yun ay ibig sabihin noon, no? Okay, gumagawa sa bubong. Katulad ngayon, ano? Yung mga gumagawa sa bubong natin, na lahat na lang yata ng napatingin sa bubong ay para bagang kinakabahan, ano? Dahil parang mga gagamba yung nag-aayos ng bubong natin, eh. Lumalakad doon sa bubong. Sabi ko, kahit ako'y walang trabaho, hindi ako mag-a-apply din, eh. Parang kakatakot, eh. Kagagaling, eh. Hinihila lang yung yero. Itong bandang huling bahagi ay tapos na. Eh, sabi ni Jesus, kung ikay nagtatrabaho, ikay gumagawa, huwag ka na mag-abala. Huli na lahat. Hindi lang naman yun, no? Pati daw yung mga magkaabay. Yung mga magkaabay. Kaya pinapaalalahanan. Ito, hindi ko ito salita, ha? Ito, Bible. Baka ma-misinterpret na naman ako. Madami na naman ang magalit. Sabihin daw mga magkaabay na parehong lalaki. Yung magkatuwang na parehong babae. Naku, wag naman ako yung magagalit, ano? Pero, nasa Bible yan. Kukunin daw ang isa. Parang may pananakot, eh, no? Hindi, ito yung nagpapaalala lamang, no? Sabi ni Jesus, yung masyadong nagpapahalaga sa kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Kasi nga, kung ikaw ay gumagawa, ano man ang profession mo sa buhay, ano man ang estado mo, ano man ang iyong gender o sexual preference, para bagang, hindi na yun mahalaga sa Diyos, eh. Ang mahalaga sa Diyos, kung ikaw ay tapat sa Kanya, na dapat kahit anong ginagawa mo, ano man ang profession mo, ano man ang estado mo sa buhay, dapat palagi kang tapat sa Diyos. Huwag mo lang intayin na kung kailang nandyan na ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, para maghukom, tsaka ka pa kakaripas at yag-yag ka at hindi ka magkaintindihan. Ha? Kung anong gagawin mo? Ay, wag na. Huli na ang lahat. Huli na. Dahil sa pasimula pa lamang, dapat tapat ka na sa Diyos. Kaya nga lagi nating binibigyan pansin yung sa mga humiliya natin dito, sa akin pong pagtuturo at pagpapaliwanag, lagi ko po sinasabi, wag naman kayong tumawag ng pare kung kailan naghihingalo na. Kung kailang bula ng siwi, tsaka ako tatawagin. Nakoy, huli na. Ha?
Ano pang gagawin ko doon? Hindi na anointing of the sick ang gagawin natin. Ano, kung i-anoint ko man yan sa bandang huli at kita kong naghihingalo na, ang dasal kay Lord, kunin mo na rin. Hindi niyo po ako masisisi. Sapagkat sinasabi na natin palagi, at ito'y katulad ng Ebanghelyo ngayon, ng pagiging tapat sa Diyos. May sakit ka? Mayroong may sakit sa inyo? Patawag mo na agad ang pare. Sapagkat pagdating niyo po dito, binigyan ko ng instruksyon ng mga taga-opisina, tanongin mo kung naghihingalo. Pag sinabi sa akin naghihingalo, wala na. Lagay na ang loob ko. Tapos ito sa akin. Sa loob-loob ko na laang. No? Mababasbasan ko na ito. Sapagkat sinasabi natin, wag kung kailang mamamatay na, tsaka kayo tatawag ng pare. Dapat kapag may sakit pa lamang, no? Itawag na ang pare. At ang tayo makapagdasal. At ang tayo makapagpahid ng langis. Minsan naman, tatawagin po tayo, hindi na naman po nakakausap Wala na po bula na si di kayo may ipagdasala lang natin. Magaling kung yung may sakit nakakaintindi pa o nakakasabay pa sa pagdadasal. At least maganda po yun. Ibig sabihin, hindi kung kailang kaorasan na, tsaka kalaang tatawag sa Diyos, tsaka kalalapit sa Diyos. Sabi ni Jesus, ang nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Pero yung handa na mag-alay ng kanyang buhay para kay Jesus, para sa Diyos, ang siyang magkakaroon nito. No? Kaya nga, ito po yung ating pagpapahalaga Pinapahalagahan natin ang buhay na regalo sa atin ng Diyos. Iniingatan natin. Pinapahalagahan natin. Nag-iingat tayo sa ating sarili. Sapagkat ito ang pinakadakilang biyaya ng Diyos sa atin. Yung biyaya ng buhay. At ito'y dapat nating ingatan. Kaya nga nakakatuwa, nagse-celebrate tayo ng, di ba, pag ipinanganak ang isang bata, hindi pa nga ipinapanganak, may celebration na Yung buntis pa lang. No? Di ka? Tingin mo sa social media, ang dami ngayon na nagpo-post ng mga yung pagka nagte-test kung buntis o ano. Hindi, no? Minsan may nakikita ko, may nakapost na ganyan No? Yung pregnancy test, di ka? Po-post doon. O tapos pagka may celebration agad dahil tatawagin buong pamilya, i-announce. Pag nakailang buwan, yung pagka ang tawag doon, yung tinitingnan kung ano gari, babae o lalaki, ano gari, bading o tibo, no? Nalalaman na yata yan ngayon ewan ko lang, no? Ano tawag doon, yung i-announce ang gender reveal. Di ka may celebration na agad yan. Tapos pag ipinanganak, may celebration na agad. Pag nag-1 year old, sineselebrate ang birthday. Di ka? Kasi pinapahalaga natin yung buhay na regalo ng Diyos Kaya nga may mga gustong mag-celebrate ng birthday. Baka may birthday sa inyo ngayon. No? Happy birthday. Birthday ni Master David. Birthday po ngayon ni Master David Nagpadala ng panghanda. Kaya may celebration kami mamaya. Kahit wala siya dito, nagpadala ng panghanda si Master David. Master, happy birthday. May handa kami mamaya, imbitado ka. No? Kasi nanonood siya ngayon sa misa natin sa Canada No? Tuwing umaga, nagmimisa siya dito. Hindi nga lang makatugtog. No? Pero sabi ko, pag-aralan maaaring nandun siya sa Canada, nagmimisa tayo dito, tumutugtog siya doon. No? Baka pwede yun. No? Na siya pa rin yung tumutugtog tuwing umaga. No? Pag-aralan mo nga, Kuya JR, baka pwede yun, na si Master David nandun sa Canada, may misa tayo tuwing umaga, siya ang tumutugtog. No? I-celebrate natin yung biyaya ng buhay. Pero alam po nyo, sa kamatayan, kaya tayo nagpapasalamat sa Diyos, i-celebrate pa din natin. Hindi yung pagkamatay, kundi yung biyaya ng buhay
na walang hanggan. Yan ang pinakadakilang biyaya sa atin ng Diyos, ang buhay. Tandaan po ninyo yan. At ang sabi ni Jesus, dapat yan ay ating pinapahalagahan. Dahil itong pinakadakilang biyaya sa atin ng Diyos, mula simula hanggang katapusan, dapat tapat tayo sa Diyos. Napakagandang paalala sa atin ng Diyos, yung pagpapahalaga sa dakilang biyaya ng buhay. At yan ay maipaparamdam natin, maipapakita natin sa pamamagitan ng pagiging tapat sa Kanya. Katulad ni St. Josaphat, ang santo na ating ginugunita ngayon, siya po'y obispo. Alam po ba ninyo na si St. Josaphat ay hindi siya Roman Catholic. Siya'y Orthodox Catholic. Taga-Ukraine. Doon siya bininyagan. Kasi po may dalawang rite. Latin rite at ang tawag natin ay Eastern Rite o Orthodox Rite. Katoliko din po, parehas po yan na sumusunod sa Santo Papa. Si St. Josaphat, Orthodox. At siyang kauna-unahang Orthodox na naging formally ay idineklarang santo sapagkat siya ay naging monk ni St. Basil at naging obispo at naging martir. Kaya siya napatay dahil sa kagustuhan niya na ma-unite ang Orthodox Church at saka ang Roman Catholic Church. Yun namang mga kontra, di minatamis ang kanyang buhay, yun. At si St. Josaphat, sa kanyang pagiging tapat, naging santo. Idineklara na martir at santo ng ating simbahan. Yun ang sinasabi ni Jesus. Na yung tuong abala sa kung ano-anong bagay, na nakalimutan na ang katapatan sa Diyos. Walang saysay. Walang saysayan. Pero ang pagpapahalaga sa kanyang buhay ay ipinapahayag sa pamamagitan ng pagiging tapat sa Diyos at hindi natatakot na kahit ang kanyang buhay ay mapaalay sa Diyos, siya na magkakaroon ng napakadakilang biyaya ng buhay na walang hanggan. Sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa Kanya sa Kanyang muling pagbabalik. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga biktima ng pag-uusig at pag-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Ang mga yumao, naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong habag. Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik. Ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umasa at naway tanggapin ka namin ngayon sa aming mga puso.
Nihiling po namin ito kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinanindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josafat, sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si San Josafat ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong digdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at mga martir, kaisa ni San Josafat, San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ituring natin at tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Buong kababaang loob, idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang bahagi po ng ating paghanda sa kapistahan ng Kristong Hari, nandito po ngayon ang sa pangunguna ng mga Adorasyon Nocturna Filipina. Sisimulan natin ang pagsisiyam. Nandiyan po sina Brother Henry at ang iba pang members, kasapi ng mga adorador, Brother Willie, Brother Tonton, Brother Cesar, at iba pang mga kasapi nila. Samahan po natin sila sa pagsisiyam sa karangalan ng Kristong Hari. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.